Supreme Court, nag-rule na sila na na parang legal daw. O walang hindi daw illegal yung impeachment ni VP Sara. O nag-rule na ang Supreme Court kanina. Kasi nag-file ang grupo ni Inday Sara dahil nga para sa kanila hindi nabigyan ng due process si Inday Sara diyan sa Committee on Justice nila Luistro. So, nag-file sila ng petition for certiorari, TRO, para mapigilan yung impeachment proceeding. Nag-rule na po ang Supreme Court na dinecline nila or dininay nila yung petition ng grupo ni VP Sara. Anong indikasyon nun? Maraming mga nagagalit sa Supreme Court. Dami nagagalit sa Supreme Court. Marami ako nakita mga post ng mga Duterte supporters na nagagalit sa Supreme Court. Ako, hindi ako nagagalit sa Supreme Court. Iba ako mag-isip eh. Nung nakita ko lahat nagagalit sa Supreme Court, putangin ng Supreme Court talaga to. Kontrolado na ganito, ganyan. Pero ako, alam mo, ang tingin ko doon, sign. Ano yun? Sign na ano? I saw the sign. Hindi, sign yun. Sign yun, mga bossing, na even the Supreme Court, naniniwala sila na hindi mai-impeach si Inday Sara. Kasi, syempre, ang Supreme Court, bago magdesisyon yan, tinitingnan din yan yung pulso ng taong bayan. Nakikita naman ng Supreme Court ang pulso ng taong bayan na malakas talaga si Inday Sara. Nakikita din ng Supreme Court after 14 days ng hearing, nakikita din ng Supreme Court na, wala ito. Mahina itong mga ebidensya kay Inday Sara. Nakita. Kasi pagka nag-release ng TRO ang Supreme Court, di putang ina sila ang babanatan ng lahat. Babanatan sila administrasyon, baka lahat sila magkakaso lahat ng mga Supreme Court justices. So, it will be safe for them to deny this because alam nila na si Inday Sara malulusutan niya naman itong impeachment na ito. So, nagalit ba ako sa Supreme Court? Ini-expect ko na yun. Kasi alam natin na may pressure din sa Supreme Court. May pressure sa Supreme Court. Mantakin mo this year, tama ba? This year, mapapalitan na yung Supreme Court Justice. At yung Supreme Court Justice ang pipili, presidente. So syempre, politika pa rin yan. Kahit naman mga huwi sila, dapat di sila sumasali sa politika. Pero meron silang politika sa loob. And, syempre, nakikita nila kung anong ginagawa sa mga ahensya ng gobyerno na hindi sumusunod sa Pangulo. Dinudurog, kinakasuhan, kinukulong. Mga senador nga, kinukulong. Marcoleta nga, walang kasalanan, kinulong. Yung mga kaibigan nila Mike Defensor, walang kasalanan, nakulong Jingo Estrada nga, walang kasalanan, nakulong Kumbaga, lahat ng mga kalaban ng mga hindi sumusunod sa gobyerno, nakukulong. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong. Si Pangulong Duterte, nandoon sa dahig ngayon, nakakulong. Si Inday Sara, pinipilit nilang ipakulong. Kung kaya nilang gawin kay VP Sara, kaya gawin kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, sa mga senador, what more dito sa mga justices. So, ito mga justices na ito ng Supreme Court, it will be wise for them to parang remain intact. Nag-usap-usap na yung mga yan. Feeling ko ganito nangyari dyan. Pucha, nakita nyo ba? Didesisyon na natin to. Pag dinesisyon na natin to, pucha, tayo ang tatargetin ng lahat ng yan. Ombudsman, DOJ, lahat tatargetin tayo ng mga yan. At pag tinarget tayo ng mga yan, malamang ikaw, ipa-impeach ka dyan sa Congress. Kanila Congress, syempre impeachable ang Supreme Court Justice O ang Chief Justice, impeachable yan. So, pwedeng i-impeach ng yan. I-impeach ng Congress yan. So, delikado ka. O ombudsman pa, puchang ina yan. Yayariin tayo ng mga yan. So, nakikita naman natin, mukhang itong si Inday Sara, natatakot ba tayo na si Inday Sara maging presidente sa susunod? Magiging presidente si Inday Sara sa 2028. At palagay ko, maiintindihan ni Inday Sara na kailangan nating i-dismiss ito. Kasi pag hindi natin dinismiss ito, at ang gobyerno dinurog ang Supreme Court, puchang ina, talagang maglalabo-labo na tayo. Mantak mo, dinurog na ng gobyerno yung Senado. Dudurugin mo pa yung Supreme Court. Three co-equal body yan. So, pucha, baka dahil dyan, magkaroon na talaga ng matinding uprising ang mga tao. Kaya, palagay ko, ginawa na yan ng Supreme Court para mag-function pa din sila. Marami silang mga hinahawakan ng mga kaso pa na kailangan nilang desisyonan impartially. Na sila, para mag-survive sila, hindi sila, yung mga missile, hindi tumutok sa kanila. Sige, i-release mo na yan. Total, hindi naman mai-impeach yan si Inday Sara, magiging presidente man yan sa 2028 Tapos, hindi naman mai-impeach si Inday. Bakit? Kasi hindi naman nila kayang makakuha ng 16 na boto Kasi pending pa yun yung petition na yun ni Alan Peter Cayetano, nag-petition siya doon sa yung sa Caucus. Pending pa yun. So 16 man, sinabi man ni Chis Escudero na 16 votes ang kailangan to convict. Sa tingin nyo makakakuha sila ng 16? Ang daming re-electionist doon sa kabilang kampo. So alam ng Supreme Court yan na hindi naman makakakuha ng 16 yan. Besides, hindi rin naman maniniwala ang taong bayan. And if ma-impeach man si Inday Sara, talagang ganun na kasama ang mga jablo sa Pilipinas, sigurado ko hindi papayag ang taong bayan. So
wag nating simulan, bayaan natin sila mag-away-away para magawa pa rin natin yung function natin as the last bastion of democracy. Yes. Okay, wag niyo kawain yung Supreme Court. Wag niyo kawain yung Supreme Court. Oh, yun yung nakikita ko. Iba-ibang tingin ko sa mga bagay-bagay. Parang sinasabi kasi nila, wala na, pati Supreme Court, bayaran na. Wala na. May pressure sa Supreme Court, meron. May pressure yan, mga bossing. Oh, maintindihan nyo rin. Kasi, sino bang, hindi naman ang Supreme Court, hindi naman sila kasing tapang ng banatero, so walang pakialam. Kahit mamatay bukas, walang pakialam. Oh, wala tayong kinatatakutan eh. Sila, may mga karir sila, may mga pamilya sila, ayaw nilang makulong. Nasa kanila yan. Diyos na bahala sa kanila. Iwas pusoy. Sabi nga ni Bright Naria, iwas pusoy ang Supreme Court. Nakikita rin ng Supreme Court na itong impeachment na ito, masusurpass ni Inday Sara to. And, cakewalk. Alam niyo yung cakewalk, ibig sabihin, easy. Cakewalk yan, si Inday Sara sa 2028 election. Kayo mag-alala. Huwag niyong masyadong inaano yan.